Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Ito, talagang kakaiba itong ating tatalakayin mga kaibigan sapagkat may nagpapatunay na naman na itong si Senyor Aguila ay isang nagpapanggap na doktor, nag-uupira, nagpapaanak. At ika nga po ay kumikitil ng buhay mga kaibigan ng mga kawawang sanggol. Naku po, diyan ho sa rolling ng video na yan. Marami nating matutuklasan kahindik-hindik at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Senador, kumusta ang naging pagbisita po ninyo sa community ng Socorro Bayanihan Services Incorporated? Mabuti naman, Aljo, no? At least natapos ang inspection na walang untoward incident na nangyari. At ang importante doon ay aside sa inspection na ginawa natin na nakapag-dialogue tayo doon sa lahat ng membro ng SBSI. Okay. So, narinig rin natin yung site nila. Meron ba kayong natuklasang mga irregularidad dyan sa Sitio Kapihan? Opo, kung saan ay nagkukuta ang diwan ay kulto? Yun, nakita natin at nagtataka tayo bakit puro mga karamihan, puro bata yung mga nakalibing doon. At pagdating naman doon sa mga aligasyon tungkol sa mga post-marriages, no, mga child labor, ay kinausap natin yung mga tao doon sa loob mismo ng bayanihan. At Opo, okay. Totoo ba itong mass grave ng mga sanggol, Senador? Gaano po kadami? Mass grave, kung basihan natin doon yung mga naka-record lang, no, doon sa kanilang notebook, ay marami-rami na rin yun, mga nakalibing doon. As to a mass grave, no, hindi ko masabi dahil iba man yung definition natin na mass grave, na iba yung formal na libingan. Basta yung libingan na doon, merong nakalagay talaga na cross na kung saan doon nilibing yung may mga pangalan naman patay. ho ng mga namatay. May mga pangalan naman, at may mga pangalan naman, yun nga lang, yun nga natin nalaman na puro bata ang nilibing doon dahil minsan doon, one day pa lang, patay na. Merong patay na, one year patay. So, na-determine natin ng mga bata. So, kasama yan sa iniimbestigahan po ng Senado, ito pong paglilibing sa mga bata. Tama ko ba? Yes, Okay. aside from determining yung legality ng pag nag-conform ba sila sa standards na set forth by the government, no? Lalong-lalo na yung local government sa pagbigay ng authority, yung permit na maggagawa ng sariling libingan dyan sa loob ng kapihan, kung meron ba ito o wala. Pero apparently wala talaga. Isa pang dapat tutukan ng pansin ay yung aking minungkahe doon sa NBI that they have to conduct further investigation as to the circumstances behind the death of these children. O ano ba, bakit gano'n? Bakit namatay? Ano, ikinamatay po niyan? Oo. Saan sila, saang ospital sila dinala bago namatay o ginamot? Walang ospital. Walang ospital. In fact, sumabay sa aming ocular inspection doon, yung exhumation na ginawa ng NBI, sinabay nila doon dahil nga mayroong isang father doon na nagreklamo sa NBI na yung kanyang anak na nilibing doon sa isang lugar ay tila nilipat sa ibang lugar. Nandun naman, nalukit naman nila, may pangalan na cross na nakalagay doon. Dahil nagreklamo itong father, dahil nga yung namatay doon yung kanyang anak dahil hindi sila pinayagan na dalhin sa ospital yung kanyang anak. Oo, dahil nga, bakit daw dalhin sa ospital na andyo naman yung kanilang doktor na kanilang Diyos daw na si Senyor Aguila na magpapagaling doon sa bata. Kaya matay tuloy yung bata. So yun, pina-exhume niya
sa tulong ng NBI. So walang ospital doon sa loob ng SBSI. Wala ding mga gamot. Walang clinic. Wala, Ika wala. nga. Wala, according to the secretary, no, Opo. yung nakausap natin na secretary ng SBSI, siya yung lumalabas sa salita doon na meron, pag may mga anak daw, may sakit, meron daw sila mga registered nurses na nag-aalaga. Pero hindi naman hinarap sa amin yung mga registered nurses na yun. Nasabi nila, ang problema nga lang, yung father na nagreklamo doon ay nagsabi na yun nga, ang tumatayong doktor nila doon ay Senior Aguila. Senyor Aguila. In fact, yung mga anak na yung asawa doon niya, bago namatay yung kanyang anak, ay si Senyor Aguila pa daw nag-perform ng IE doon sa kanyang asawa. So sabi ko, anong alam ni Senyor Aguila na hindi ka nakatapos ang high school, tapos mag-IE doon sa isang babaeng mga anak. So, yun nga, malaking question yan. Bakit nangyayari? Kung doktor siya, ang tawag doon, kwak doktor tawag doon. Kwak doktor. Oo. Bida. Kwak doktor. Wala din sila mga gamit sa operasyon, mga equipment. Wala. Wala din. Wala. Sus, bida. In fact, di ba during the hearing, Yes, sir. isang bata doon na pag sila may sakit daw, ang pinapainom daw sila sa gamot ni Senyor Aguila ay yung tae ng kambing na ginigisa, hinaluan ng kung ano-ano, at yun ang pinapainom sa kanila, yung tae ng kambing. So, kwak doktor nga, ang kalabasan ni Senyor Aguila. Sus. Okay. Okay, alright. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Talagang patindi ng patindi itong ating tinatalakay tungkol ho dito sa pagkatao ni Senyor Aguila at iba pa. Nako po, bago tayo magpatuloy, shoutout at maraming salamat. Punto asintado, pahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Maraming salamat po. Suportahan din natin yan. Eto, napagbigyan na ho natin at napagsalita na dito sa ating maliit na pagtatalakay ang iba't ibang testigo, ang iba't ibang media platform na nagsisiwalat. But sa punto pong ito mga kaibigan ay pagbigyan din natin itong marinig ang aktual na binisita diyan no sa kapihan mismo itong ating senador Ronald Bato de la Rosa. Nako po, talagang matindi. At pag-usapan nun natin dito, unahin natin itong mga sanggol na mga wala ng buhay na binaon diyan sa kapihan. At ang kasunod po nito ay itong Dr. Quackwak. Nako po, matindi ang pangalan, kumpirmado na ito pala isang Dr. Quackwak. Talagang malaki ang sapak nito sa ulo. Okay, sa puntong ito, itong tinatawag na mga sanggol, ay katulad nga po, kailangan ko po ipakita ito sa inyo. Kailangan po nating malaman na pinatutuhanan mismo nitong ating Senador Bato na mayroon po talaga na nangyayari diyan sa kapihan ayon po sa aktual niyang pagbisita na nakita niya mismo ang mga sanggol na yung iba ay hinukay. Nagpapatunay po mga kaibigan, 100% kumpirmado. That's why nasabi ko po yan dahil para fair po tayo, dahil marami tayong media platform ho na tinatalakay natin, pinagsasalita. Ibig sabihin ho, yung ating mga buhay na testigo na nilalabas, pinagsasalita dito sa ating pagtatalakay ay pawang may katotohanan. Yan po ang gusto kong ipunto. Okay, talagang matindi, di ba? At ang magandang balita po diyan ay nagkaroon po ang NBI. Yung ibang bangkay ay hinukay, at dinala ho at para magkaroon ng pagsusuri. Ito po ay importanteng mahalaga, itong pagsusuri na ito, sapagkat dito po gusto nating malaman, kahit na sinasabi ng mga testigo na ika nga po ay namatay ang mga sanggol dahil dito sa ginagawa nitong ni Dr. Quackwak, mamaya ka, Dr. Quackwak, dito ni Senyor Aguila
na ika nga po antiyan ay ginagalaw. Talagang binubugbog yung tiyan eh. Habang naglilibor, habang nanganganak, itong mga buntis, at yan ay natalakay na po natin. Siyempre, doon ho, ay naniniwala po tayo na kagagawan sa kamay ni Senyor Aguila po ang pagkuha, pagkitil ng buhay ng sanggol. Mantakin mo, lamasin ba naman ang tiyan na ganyan? Tapos dodokotin. Diyos ko po, Rodi, Santissima Manli Birhen. So, mayroon po tayong magpapatunay din na ika nga po eksakto. Nandiyan natin mga eksperto. Katulad nga po ng nasabi ni Senador Bato, NBI na po ang nakatuka upang ma-determine mga kaibigan. Di ba? Ayan. Eto, bilisan natin baka tayo maubusan po ng oras. Pumunta naman tayo dito sa Dr. Quack. Talagang matindi. Hindi ho ako may sabi. Pinatunayan din ho ni Senador Bato na actual na nagpunta diyan sa kapihan. Katulad din ho ng nasabi nitong ating mga testigo na pinagsalita dito sa ating pagtatalakay at ang mga media platform. Ay ganun din ho ang sinasabi ni Senador Bato. So makatuwid, ang pinagsasalita natin dito ng mga testigo ay may katotohanan ang kanilang sinasabi dahil mayroon pong segunda, mayroong ika nga po ipagpapatunay din si Senador Bato na may katotohanan po na itong si Senyor Aguila ay nagpapaanak. Wag muna natin tawagin na Senyor Aguila ngayon. Ito lang sa pagtatalakay na ito. Dahil dito ho sa ruling ng video, magbabase ho tayo. Siya ho ay tinatawag na Dr. Quack. Abay matindi, di ba? Ikaw pala si Dr. Quack. Nasaan ang pasyente mo? Dr. Quack. Pumanaw, di ba? Mga kaibigan, malaki ang pananagutan mo, Dr. Quack. Dahil gustong mabuhay ng mga sanggol, subalit sa hagupit ng iyong kamay ay kinikitil mo ang kanilang buhay. Hindi po tayo nag-iimbento ng public opinion. That's why sa mga nagdaan po natin, mga testigo, mga pinagsalita dito, ay ganyan din ho ang sinasabi. But diyan ho, kay Senador Bato, na mismo siya din na nagpapatunay na ikaw ang kumikitil din ng buhay ng mga sanggol na gusto pang mabuhay. Datapwat! Mayroon din niyang isang tatay na nakausap na nagreklamo sa NBI na pinahukay ang kanyang mahal na anak na binawian ho ng buhayan nang dahil sa kagawan mo din, Dr. Quack, Senyor Aguila. Bakit po natin masabi? Gustong dalhin sa ospital nitong ama, nitong ika nga po'y sanggol na ito nating na sinasaad diyan sa video na yan. Subalit ayaw ipadala ni Senyor Aguila dahil siya daw po ang gagamot. Mga kaibigan, that's why yun po ang ang pinatunguhan, binawian ho ng buhay. At ito din po ang nagpaanak, si Senyor Aguila. Dito sa ika nga po'y nagreklamo na tatay diyan dun sa kanyang asawa. Mga kaibigan, ayan, pumanaw po. Madaming kalukuhan ito, di ba? Alam ko, iyan nagreklamo ho na yan. Ay bumaba ng kapihan at subalit pag doon sa pagbaba niya ay yung kanyang asawa naman ho ay pinag-asawa ng iba. Kaya't ngayon lang po nakapasyal diyan dahil noon ho ay hindi makapasyal diyan, hindi makita ang puntod ng kanyang pumanaw na sanggol sapagkat noon ho ay hindi pa nabibisto, bawal siyang pumunta doon. Ngayon ho, sa tulong ng gobyerno sinamahan ay nakapunta diyan upang silipin ang kanya pong kawawang sanggol na binawian ng buhay sa kamay ni Dr. Quack. Matindi, di ba? Pasintabi ho sa mga kumakain, mga kaibigan, sapagkat dito sa ruling ng video na ito ay napakaliwanag. Ang dumi ng kambing ay siyang gamot. Pinapainom sa mga may sakit. Talagang matindi ang sapak nito, di ba? Mantakin mo.
gagawin mong gamot ang dumi ng kambing, Dr. Kwakwak, Senyor Aguila. Kung hindi ka ba naman nasira ulo? Ano ang pwedeng itawag natin dito mga kaibigan? Ito ba ay gawain pa ng matinong tao? Katulad nga po ng nasabi ko po sa inyo, hindi po pwede nating ihambing ito sa hayop, si Senyor Aguila, si Dr. Kwakwak. Dahil ang hayop po ay may magandang kaugalian yan. Kahit sinasabing hayop. Ito ba ay may magandang kaugalian? Si Dr. Kwakwak, Senyor Aguila, nandiyan lahat eh. Nandiyan na po lahat. Katulad nga ni Senador Bato, ang lahat to na nagganap sa hearing na mga buhay na testigo na siniwalat ay aktual niya pong binisita diyan at pinatutuhanan niya po na nangyayari mga kaibigan. Wala, di ba? Wala itong nga po kung sabihin natin doon sa tinatawag na pag-uugali ng tao ay malayo ho. Ang ugali nito maaring tao dahil nagsasalita, mga kaibigan. Yung masasabi natin tao ito dahil nagsasalita ng tao. Pero yung ugali ho nito ni Dr. Kwakwak, ni Senyor Aguila, kung mapapansin po natin sa mga ruling ng video at mga testigo, ay hindi po ugali ng isang tao. Hindi ko pa rin masasabi. Hindi ko rin masasabi na ugali ng hayop. Kaya kayo na po bahalang umusga, mga kaibigan. Saan ba natin pwedeng ihambing ito? Ayoko ng hayop eh. Diba? Mga kaibigan. Ay sige, hamunin kita. Ay kung malapit lang ako diyan eh. Nagpunta diyan ako sa Senado. At binigyan din na lang kita ng nga po dumi ng kambing. Dahil lang yung iyong kasama diyan na nakakulong sa Senado, Senyor Aguila, ay may sakit. Itong si Mamerto Galaneda. Kung talaga nagpapagaling ng may sakit, ang dumi ng kambing, ay dalan mo, painumin mo ng dumi ng kambing, pakainin mo ng dumi ng kambing ang iyong kasama, diyan sa kulungan na iyong amo, si Mamerto Galaneda. Hindi, di ba? Ay para mapatunayan. Kung talaga nagpapagaling ng may sakit, gawin mo. Ay kung malapit nga ako diyan, ay dinala kita ng dumi ng kambing. Para ipainom mo diyan kay Mamerto Galaneda para na sa gumaling. Ay may sakit yan, di ba? Kung naghihimala ka, pagalingin mo din. Yang kasama mo diyan sa kulungan. Di ba mga kaibigan? Tama ba ako? Ay kung sinong malapit diyan, baka pwede kayong mag-request na pumunta yung malapit ho sa Senado. Ay hindi nga. Dalhan nyo ng dumi ng kambing huyat para ipakain diyan kay Mamerto Galaneda. At siyempre, ang una natin pakakainin kung may pagkakataon lang tayo, mga kaibigan. At kung tayo ay pagbibigyan nitong Senado, pwede naman, di ba? Magdadala tayo ng dumi ng kambing. Ang una natin pakakainin itong si Senyor Aguila kung ano ang mararamdaman niya, mga kaibigan. Ipararamdam natin ang ginagawa niya dito sa kanya mga biktima na kawawa. Yung iba ay binawian ng buhay na at yung iba ay nakaligtas. Alam niyo, buti at nabisto ito. Kung hindi ito nabisto, marami at patuloy pa ho itong mambibiktima. Napakadami nito eh. Dr. Kwakwak, pang-aabuso, pagkitil ng buhay ng mga bata, pagpapaanak ng ilegal, binubugbog ang mga buntis, inuupuan, nilalamas ang tiyan. Ako kung bakit nadudurog ang mga bata. That's why, yan yung mga katanungan kung bakit maraming sanggol ang binawian ng buhay, mga kaibigan. Matindi, di ba? Ano ba? Nagkakaroon po dyan ng na pakikipagtalik. May mga bata nireregla, may hindi pa nireregla, nagkakaroon siya ng pagtatalik. Hindi yung mga kaibigan. Ayon po sa ating mga nagsiwalat. Ano pa? Yung mga bata na ikakasal na early marriage, ikakasal kinabukasan. Bago ikasal kinabukasan ay patatabihin sa kanya upang ikangay tikman, mga kaibigan. Ano pa? Marami, di ba? Pasensya na kung hindi ko nabanggit yung iba. Madami. Ganyan ba ang nga po'y paghihimala? Ano ang ginagawa mong himala? Himalang panluloko ka. Ang iyong mga nga po'y
membro nitong kulto na ito. But anyway mga kaibigan, ayon po kay Senador Bato, maganda po ang development ng kanilang pagpunta doon. Hindi ko lang naipakita dito sa video na ito dahil pagtutuunan po ito ng pansin sa susunod na hearing dahil kinumpirma po sa video na yan, hindi ko lang naipakita yung karugtong na video na yan na magkakaroon po ng pangalawang Senate hearing at tatalakayin nga po yan yung mga sanggol, hahalongkatin kung ano nga ba ang tunay na dahilan mga kaibigan. Okay, at abang-abang po tayo. Yan lang po muna ang latest update natin at marami pong kabang-abang. Abang po tayo, talagang alam nyo, lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, lumilipas ang oras, ay patindi ng patindi at marami po tayo pang video na ipapalabas tungkol naman dito sa pagkatao ni Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan mga kaibigan. Binilisan ko na, wala na tayong oras. Ang shoutout po, saka na lang, wala na tayong oras. Diyan po sa comment section mga kaibigan ay bukas po upang magbigay kayo ng public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.